Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan magpanig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang labanan sa pagitan nitong ating kababayan na si Renmart Cuarto kontra Shukichi Iwata ng Japan. Na kung saan magsisilbing undercard ang bakbakan na ito sa Roldan Aldea kontra Masahiro Sosuke. Fight schedule nito Enero 20, taong kasalukuyan, 2024. Doon naman giganapin ang bakbakan sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan. Mga kaibigan, maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin yan simulan, inaanyahan ko po kayo na sana supportan po yung ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share at higit sa lahat sa pag-subscribe. Maraming salamat po. Alamin muna natin kung sino ang Yamado, paano naging Yamado ang magkabilang panig. At unahin natin ang sa panig ng Japanese fighter na si Shukichi Iwata. Ang boksingirong ito, pagdating po sa ranking dito sa light flyweight division, rank number 2 sa WBA, rank number 10 sa IBF, rank number 1 sa WBO. So isa pala ito sa nasa mataas sa ranking sa 4 major title belts, itong si Shukichi Iwata po mga kaibigan. Samantala ang ating kababayan, wala pa po sa ranking dito sa light flyweight division. Nakaranking po siya doon sa minimum weight division na kung saan doon siya dati lumalaban. Rank number 11 sa WBC, rank number 8 sa WBA at IBF po itong ating kababayan mga kaibigan. Ngayon, sa panig ni Shukichi Iwata, ang boksingirong ito ay may impresibong kartada, 11 wins with 8 wins coming by way of knockout. May isang talo ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanya nag-iisang talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. Sa ngayon, may edad ito na 27 anyos, height 5 foot and 4 inches, reach 64 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 72.73%. Huling lumaban Agosto 5, 2023, nakalaban ito ang ating kababayan din na si Jason Brillo, na kung saan po mga kaibigan na ipanalo ni Shukichi Iwata ang kanyang laban kay Brillo by technical knockout sa ika-6 na round, scheduled 10th round of professional boxing. Karanasan o eksperyensya nitong si Shukichi Iwata. Noong 2022, naging world title challenger po siya kontra Jonathan Gonzalez sa WBO nito dyan sa light flyweight division, kung saan doon nakatikim ng kaunahang talo ang Japanese fighter by unanimous decision po mga kaibigan. Nag-comeback fight ito Abril 1, 2023, nakalaban niya ang ating kababayan din na si Jerome Baluro, na kung saan po natalo si Jerome Baluro sa laban by 3rd round technical knockout, na kung saan yun din ang comeback fight nga nitong si Shukichi Iwata na tagumpay siya sa kanyang comeback fight po mga kaibigan. Skills naman nitong si Shukichi Iwata, boxer puncher, pressure fighter style na kung saan malimit niyang ginagawa yan, mahilig kumabante ito. Willing sa brulan o tuto na bakbakan, may pagka-agresibo, may counter punching ability. Defensive style. Yung kanya defensive style naman po mga kaibigan, in and out, tapos back pedal, ginagamit ang ring, inikot-ikotan niya ang kanyang makakalaban. Taglay ang power, hand speed, timing at accuracy. Kakulangan, may nakikita akong buta sa depensa dito sa Japanese fighter po mga kaibigan. Sa panig naman itong ating kababayan na si Renmart Cuarto. Ang boksingero ito ay may impresibong kartada din. 21 wins with 12 wins coming by way of knockout. May 4 na talo at may 2 tabla. Sa kanyang 4 na talo, isang bisis lang ito nakatikim ng knockout. May edad na 27 anyos din. Height ng ating kababayan, 5 foot and 1.5 inches. Reach 62 inches. Orthodox ang kanyang stance. Knockout ratio, 57.14%. Huling lumaban po ito, Abril 16, 2023. Nakalaban niya isang Japanese fighter, Jinjiro Shiguka, na kung saan nakataya ang bakanting IBF Interim World Minimum title. Talo si kabayan by knockout sa ika-6 na round po mga kaibigan. So sa makatuwid, comeback fight niya ito sa kanyang laban kay Shukichi Iwata. Pagdating sa eksperyensya o karanasan nitong ating kababayan, 2-time IBF World Minimum Weight Champion itong ating kababayan. So 2 beses na World Champion ito. Sa ikatlo na laban niya bilang pagdepensa sa kanyang titulo, nakalaban niya ang Mexican fighter na si Daniel Valladares, na kung saan ang kampiyon pa mismo ang dumayo sa mismong baluarte ng kanyang challenger doon sa Mexico. Talo si kabayan by split decision. Pagdating naman sa skills itong ating kababayan, boxer puncher rin po ito mga kaibigan. Nangunguna, defensive style, counter, may
pressure fighter style din, paminsan-minsan, lumalaban din sa tututong na bakbakan. Taglay naman ng ating kababayan ang timing at accuracy at hindi pwedeng maliitin ang kanyang power which is umaabot po ng 57.14%. Okay, comparison tayo. Pagdating sa division, natural sa division si Shukichi Iwata. Kauna-unahan laban pa lamang ni kabayan dito sa light flyweight division. Sa makatuwid, disadvantage po yan. Di natin alam kung kakayanin ba ni kabayan ang mga power punches na pakawalan dito sa natural na sa timbang na katulad nitong si Shukichi Iwata. Height and reach advantage, mas matangkad po ang Japanese fighter ng 2.5 inches. Reach, 2 inches. Sulemado ang Japanese fighter sa height and disadvantage maging sa power po na kung saan umabot po ang knockout ratio ng Japanese fighter ng 72.73%. Samantalang ating sa kababayan naman natin, 57.14%. Pagdating naman sa activity, parehong aktibo ang dalawang maglalaban, ngunit itong Japanese fighter ay galing sa mga impresibong panalo, ang ating kababayan naman galing sa masaklap na pagka-knockout sa kanyang hugiling laban kay Genjiro Shigoka. Experience, mga kaibigan, dating world champion ang ating kababayan, dating world title challenger naman si Shukichi Iwata. Sa skills, parehong boxer puncher pero magkaiba ang kanilang pag-execute sa kanilang galawan dahil defensive style si kabayan, ang Japanese fighter naman ay pressure fighter style. May kahigpitan sa depensa ang ating kababayan, ang Japanese fighter naman ay may kakulangan sa depensa. So, hindi po magkakalayo sa kanilang skills po mga kaibigan. Kung anong wala kay Rene Mart Cuarto, naroon naman kay Shukichi Iwata. Kung anong wala kay Shukichi Iwata, nandoon naman kay Rene Mart Cuarto. Okay. Maraming disadvantages para sa ating kababayan. Sa makatuwid dihado siya dito sa laban po mga kaibigan. Dito, panalo o talo, maulit-ulit ang sinasabi ko, panalo o talo, dito po ako sa ating kababayan na si Rene Mart Cuarto. Bit ko po ang ating kababayan, panalo o talo. Pero sa aking real talk prediction po mga kaibigan, mas malaki ang tsansa sa panalo itong Japanese fighter na si Shukichi Iwata. Malaki ang posibilidad na may panalo ni Shukichi Iwata ang laban by knockout or technical knockout, na kung saan alam na ni Shukichi Iwata kung saan o kung ano ang kahinaan nitong ating kababayan. Kung sakali kakayanin ni Rene Mart Cuarto ang pagka-agresibo, ang mga power punches na pakawalan nitong si Shukichi Iwata, pwede rin mga kaibigan na gamit ang height and disadvantage power pagka-agresibo nitong Japanese fighter, may domina niya ang laban, may panalo niya ang laban by split or unanimous decision or sa puntosan po mga kaibigan. So malaki nga po talaga ang tsansa ng Japanese fighter na manalo dito. Ganun pa man, this is boxing, anything can happen. Hindi porkit dihado itong ating kababayan ay talo na kaagad yan. Lalo na't may experience o karanasan ang ating kababayan at higit sa lahat, may skills din na taglay. So, ano ang posibleng ikapanalo ni kabayan dito? Sa tingin ko mga kaibigan, pinakauna dapat talagang gawin ni kabayan kung kaya niyang i-knock-out itong si Shukichi Iwata, i-knock-out na niya para piho ang panalo. Pero kung di kaya, sa tingin ko mga kaibigan, samantalahin ni kabayan ang kakulangan sa depensa nitong Japanese fighter. Defensive style tapos counter. Hindi siya makipagsabayan dito sa Japanese fighter dahil delikado nga po ang Japanese fighter sa close range. Talagang masasabi kong knockout artist din ito, kaya masasabi kong mahirap nga yan. Pero kung makipagsabayan si kabayan, dapat tandaan niya na dapat kung makipagsabayan siya ang nakakalamang. Yung sa kanya pabor ang galaw o laban mga kaibigan. Kung gusto niya makipagsabayan dahil Pilipino ito, alam naman natin na pagka-Pilipino, warrior. Kaya dyan mga kaibigan, pinakamalapit talaga na ikapanalo ni kabayan dyan ay ang maka-upset dito kay Shukichi Iwata na natural na sa timbang po mga kaibigan. Sa makatuwid, upset ang tsansa lamang ni kabayan para manalo sa laban po mga kaibigan. Na kung saan, may posibilidad din yan. Oo, pero yun nga, kung ako ang tatanungin nyo kung sino ang may malaking tsansa sa panalo, ay ang Japanese fighter po mga kaibigan.
Hanggang dito na lamang. Ito po ang Dong Sports PH. Maraming salamat po.